Kasi napaaga lang to guys eh. O kasi ba may isa pa to dito. Ganyan. De pag ganito. Or diretso na yan. Let's see ha. Medyo maaga pag nangyari yan. Pero still, be conscious lang sa trade muna. Huwag mo nang pumasok pag hindi sigurado. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys. Bali, mag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Gusto ko lang kayo bigyan ng info, insight about sa trading and sa forex and stock market, kung ano yung nakikita ko ngayon sa chart ni BTC. Paalala ko lang, this is not financial advice, this is only educational purposes only, para gusto ko lang magbigay ng idea sa inyo ngayon guys. Bali, nasa chart tayo ni BTC sa 4-hour time frame. Based on the chart, andun na tayo sa top ng ating rising wedge. Paalala ko lang ha, ang rising wedge is bearish signal. And then, hindi ko alam kung kompleto na. I'm not sure kung kompleto na yung ABC pattern natin. 1, 2, 3. And then, I'm not sure kung ito na yun. Kung ito na yung possible na kung kompleto na yung ABC pattern. Kasi, I don't know kung ganyan. And then, possible kasi tumulo to eh. Pero let's see kung kayang basagin to. Pag ganito kasi guys, pwede naman bumasag pa upside, pero still be conscious pa rin kasi sa nangyari ngayon sa ating market is kakaiba. Dahil sabi ko nga kahapon na halos 1.5 trillion dollar ang na-wipe out sa market, sa stock market, and then 60 billion naman ang nadagdag sa crypto market, and then si gold ay nag all time high na naman. Kaya medyo kakaiba ang nangyayari ngayon. Kaya still, wala rin tayong idea bakit nagpa-pop. Pero para sa akin ay possible late lang ang gumalaw ang crypto and ang gold. Then susunod na sila sa pag-sell off. And still, medyo pamay na kasi tayo guys eh. Kaya hindi ko rin sure kung sasabay ba si Bitcoin sa sell on May and go away eh. Kaya before dati kasing trend sa 4-year cycle ni BTC, sumasabay tayo doon sa sell in and go away. Pero ngayon is ilang days na lang magme-May na. And still si gold nagpapampa rin, nag all time high na naman. And then si BTC, babasagin na yung immediate resistance natin. Nandun na tayo sa 88k, 6k na nga eh. Let's see kung babasagin to. Then kung magbe-breakout kasi nasa rising wedge tayo guys eh. Alam niyo naman ang rising wedge is bearish pattern yun. Kaya mahirap i-predict eh. Pati ako naguguluhan din kasi possible baka itong wave na to A, B, C, D, then D. Ito. Baka kasi mag-D. Ito yung kukunin na D na wave. Kaya I'm not sure talaga sa nakikita ko. Naguguluhan din ako. Pero at least gusto ko lang kayo bigyan ng insight kung pwede ba natin to i-contest papunta breakout to revisit the 90k to 91k kasi yung ating SR flip area. And then next natin na resistance is 95k to 96k. And then bago tayo lumipad papuntang 108 muna kasi may resistance din tayo dito bandang bago tayo mag 110 ulit o 112k. Pero ngayon be conscious muna, aralin muna yung ating game plan kasi mahirap ito dahil kasi if makompleto yung ABC pattern natin, sabihin natin ito yung pinaka A, B, C, di ko sure kung magdi dito eh. A, B, C, D. Yung D is papunta dito, I'm not sure. Pero based on the pattern natin, kasi 382 to eh, itong area to eh. Itong alam ko to, 382 natin to sa Pivo Nachi natin. Itong binabalikan ni BTC. 382 natin to. Then let's see kung talagang kukopihin niya tong pattern na ito na sinasabi ko lagi. Kung kukopihin niya tong pattern na ito, bago tayo magbalik sa downtrend, let's see ha. O baka kasi napaaga lang to guys eh.
or possible may isa pa to dito, ganyan. Then pag ganito, or diretso na yan. Let's see ha. Medyo maaga pag nangyari yan, pero still double be conscious lang sa trade muna. Huwag munang pumasok pag hindi sigurado. Katulad ko, hindi sigurado kung kompleto na ang ABC pattern o ABCD pattern sa Elliott Wave. Pero sa weekly kasi natin maganda yung pinapakita sa atin, pero still dahil possible tong balikan to ha, tong maliit na week natin dito. If ever balikan tong area to, tong 84k, kasi sabihin natin nag-pump, magka-week ulit dito. Possible kasi gagawa rin to ng week ng buntot sa ilalim. Hindi natin ganito itsura. Bigyan ko lang kayo ng ideas kung ano na isip ko. Kasi possible copyin lang din niya ito. Ganyan. Then may week tayo pa. May week sa taas, may week din sa baba. Parang ganyan. Ayaw pumasok sa loob, pero sige, okay na yan. Ganyan. Yan, yung nakikita kong pattern na possible sa weekly natin. Let's see kung kokopyahin to kasi hindi pa natin binabalikan itong week na to, itong buntot na to. Kasi magnet zone yan yung buntot. Lahat ng buntot magnet zone yan sa trading. Kaya dapat yung basic TA, alam nyo din yun guys. Napasok ba tayo ng short? Hindi pa. Kasi gusto kong i-touch niya muna tong SR flip natin. Malakas to itong SR flip. Pag binalikan yan, possible uuntog ulit. Then nire-revisit natin yung pa-out ulit. Hanggang humina ang resistance. Lagi ko diba sinasabi sa inyo, the more na binabalikan ng resistance and support, lalong humihina yan. Eventually, sa mga tagal. Kasi hinihintay ko ganitong gawin niya. Kung gagawin niya tong support tong ating dito, yung parallel channel natin sa weekly, kung gagawin niya support to, yung babasa pataas. Let's see. Then bago and then check natin ang Ethereum. Kahapon may update si Vitalik about sa kanyang RS ba yun o RSI na papalitan daw niya ang EVM papuntang RSI ba? Nalimutan ko tuloy. Pero based on the chart, wala naging effect. May bear flag pa rin tayo dito nakikita. Bear flag to guys. Bear flag to. Then possible pag sinungkot natin yan, baka magkita tayo sa 1k per Ethereum. Ano nangyayari sa Ethereum? Based on the chart yan based dun sa pattern na ginagawa niya, puro flag, bear flag yan lahat. Si Bitcoin lang ang medyo maganda. Let's see, pero parang kung sa weekly, hindi rin naman to pwedeng bear flag. Hindi naman ganun kalakihan yung let's see. Nandun tayo sa rising wedge natin guys. Let's see kung magpe-play out yung D. Kung kumpletuhin niya yung D, A, B, C, D pattern natin. Let's see kung tong D pattern. A, B, C. Let's see. Kasi nasa resistance na tayo Meron tayong horizontal resistance, tapos may diagonal resistance ulit tayo. Then, kailangan niya kasi mag-breakout dito. Tapos nasa loob pa siya ng pattern natin ng bearish pattern to. Let's see. Baka possible kasi mautog muna sa SR flip. Then bago bumaba. Let's see. Mga ganitong pattern na to, pangit to pasukan Kaya huwag muna kayo papasok Kung scalping, pwede naman. Kaso still, double check nyo pa rin ang iyong leverage and ang iyong position sizing. Ayun lang, bali news. Ito nga sinabi ko sa inyo kanina. Ngayon na diba, 1.5 trillion or almost 14.5 trillion na ang total na wipe out sa US stock market natin. Simulang umupo si Donald Trump. 14 trillion na. Malaki na masyado yon. Simulang umupo si Donald Trump. And then 60 billion lang pumasok sa crypto market. Late masyado yun. Still wala, kiliti lang ang nangyayari sa atin. And then let's see kung 14 trillion na yun ay papasok sa crypto market para kay Bitcoin lang. Kasi sa altcoin malabo tayo mag-pump dahil ang ating mother token ay si Ethereum ay walang ginagawa. Kung ang kanyang sister token sana ay gumalaw si Solana, possible magpa-pump din ng Trump. Kaso wala akong ginagawa lahat yon. XRP, wala rin masyadong galaw. May
Meron din siyang, last check ko doon sa chart ni XRP, may rising wedge din. Let's see, baka tumulo din yun. Ayun lang, wala naman masyadong news kasi still doon pa rin tayo kay Donald Trump na minamadali niya na matanggal si Powell kasi pinipilit talaga niya mga rate cuts. Pero sabi nga ni Powell, okay na nga daw, sabi nga ni Trump, okay na nga daw ang US economy, maganda na daw ang tinatakbo, but daw hindi pa daw mag-rate cuts. And then kinakalabog din sila ni Elon Musk dahil si Elon Musk ang DOGE, Department of Efficiency. And then ayun lang, wala naman masyado. Let's see, ilang araw na lang kaya uupo si Powell and then sino kaya papalit niya. And then based on sa coin glass natin, still sana dumami ang mag-short para may liquidity tayo sa taas. Once na kumapal ang liquidity sa taas and then dumami ang mag-short, possible mag-pump, sana dumami. And let's see kung kaya basagan ang 90k. 12 hours. Tingnan natin ang 12 hours. Basic PA ito guys ha. 74, 87, mas marami ang nakalong ngayong oras. Around 7:30, marami ngayon ang nakalong sa 12 hours natin. Let's see, mamayang 8:30 pagpasok ng US. And then yun lang, tapos still yun pa rin tayo. Let's see kung kumpletuhin niya tong ABC pattern natin dito, kung magdidi. And then itong kinakatakot ko, hindi kasi ako sure kung tapos na tong pattern na to eh. Sabi natin ay A, B, C, D, tapos A, B, C, D. Let's see, tingnan natin kung pwedeng pumasok dito. Wala kasi ako makitang confirmation. Gusto ko sanang gawin to pero masyado maaga kung dito tayo mag-short. Gantong taas, baka kasi basagin mamaya. Let's see. Gusto ko mag-short kaso parang delikado mag-short guys. Kasi possible basagin ito. Area lang to. And then let's see. Or kung mag-short ako, baka kasi maulit mangyari to eh. Yung lumabas, bumuntot pero mga sa paraas. Diba? Kakaiba. Rising wedge. Kala mo eh, baka kasi mangyari ito eh. Itong pattern na to. Ito. Yan. Tapos baka mag-false breakout. Then maipit. Baka kasi gumanon din dito. Baka gumanon din. Then sabay tumulo. Let's see ha. Ayun lang. Paalala ko lang ha. Yung kung magte-trade, check nyo lagi ang inyong position sizing, leverage, huwag masyado mataas. Kung maaari, mababa lang. Hanggang 10 times lang tayo. And then, yung margin, always check para hindi maataw yung liquidation. And lang, always remember, trend is your friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.